nagbukas ka ng email mo isang araw, tapos nakita mo ito, your YouTube channel no longer meets the YouTube Partner Program policies. Walang warning, walang strike, walang malinaw na paliwanag, basta nawala ang monetization mo. Karamihan sa mga creator na nangyari ito, nagpanik, nag-isip na tapos na ang channel nila. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang monetization appeal ang isa sa pinaka-winning na laro sa YouTube kung alam mo ang tamang galaw? Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang step-by-step na proseso para mabawi ang monetization mo kahit na-plug ka ng YouTube sa inauthentic content policy. Base ito sa aktual na kaso ng mga creators, mga content creators na biktima ng parehong sistema. Ngayon, makinig ka. Ang YouTube ay nagpapatakbo ng automated enforcement system. Naghahanap ito ng mga pattern, mabilis na pag-upload, repetitive content, mababa ang production quality o anumang bagay na mukhang AI-generated o mass-produced. Ang problema, hindi palaging tama ang sistema. Kunin natin ang tatlong animators, sila DFRB, Binbros at Trick Entertain. Hindi sila gumagamit ng AI para gumawa ng content. Lahat ng animation nila, gawa ng tao. Oras, effort, dedikasyon. Pero, na-plug sila ng automated system ng YouTube dahil ang kanilang animated content ay mga visual pattern na katulad ng AI-generated o mass-produced content. Mali ang sistema. Kung kaya nilang i-plug ang mga creator na ganyang kalinis ang proseso ng paggawa ng content, pwede ito mangyari kahit kanino. Ang mabuting balita, lahat ng tatlong ito, si Eddie FRB, Binbros at Trick Entertain, ay nakabalik sa monetization. Babalik ang monetization mo, pero kailangan mo malaman ang mga tamang proseso. Bago ka mag-appeal, kailangan mo maintindihan kung ano ang tinitingnan ng YouTube. Pumunta ka sa YouTube Studio, i-check ang monetization tab mo. Makikita mo doon kung anong policy ang na-violate mo. Kadalasan, makikita mo ang inauthentic content. Nangangahulugang nakita ng sistema ang pattern ng repetitive, low effort o AI-generated looking content. Pero, heto ang mahalagang part. Ang pagiging plug ay hindi proof of guilt. Ito ay isang automated decision at pwedeng mali ang sistema. Isipin mo ang automated enforcement ng YouTube ay parang security camera sa isang mall. May algorithm na naghahanap ng suspicious na pattern, pero hindi siya palaging tama. Minsan, nagkakamali siya sa mga mabubuting tao. At kapag nagkamali siya, may proseso para i-correct. Heto ang hindi alam ng karamihan. Kapag nag-appeal ka sa YouTube para sa inauthentic content, hindi lang form ang hinihingi nila. Hinihingi nila ang isang video kung saan ipapaliwanag mo ang iyong channel at kung paano mo ginagawa ang iyong content. Ang appeal video mo ay kailangang sumagot sa tatlong bagay. Una, sino ka? Ipakilala ang iyong sarili bilang creator. Ipakita ang iyong mukha, ang iyong workspace, ang iyong setup. Ang layunin, patunayan na may tao sa likod ng channel mo. Pangalawa, paano mo ginagawa ang content mo? Ipakita ang iyong proseso. Ginagamit mo ba ang sarili mong boses, sarili mong footage, sarili mong script? Ipakita ito, mga raw files, behind the scenes, kahit screenshot ng mga iyong editing timeline, anumang ebidensya na ikaw ay isang tao na gumagawa ng aktual na trabaho. Pangatlo, bakit hindi ka lumalabag sa policy? Huwag mag-assume na alam nila. Sabihin mo ito ng ganito, hindi ako gumagamit ng AI para sa, ang bawat video ko ay, maging specific. Kapag hindi ka specific, ang algorithm ang mag-interpret at alam mo na kung ano ang magiging resulta. Kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, i-hit mo na yung like button para malaman ng YouTube na ang ganitong uri na content ay kailangan ng mga creators. At kung gusto mo makakuha ng maraming ganitong mga guide, mag-subscribe ka na. Pagkatapos mong gawin ang appeal video, i-upload ito sa YouTube kahit bilang unlisted. Tapos, isubmit ang iyong appeal sa pamamagitan ng YouTube Studio monetization page. Ito ang katotohanan tungkol sa timeline. Ang YouTube ay meron 21 days na window para i-review ang iyong appeal. Sa karamihan ng kaso, ang review ay nangyayari na mas mabilis. 1 hanggang 3 araw.
Kung ma-approve ang appeal mo, makaka-receive ka ng email. Pero, at ito ang importante, hindi automatic na i-restore ng YouTube ang lahat ng iyong mga settings. Pagkatapos ng approval, kailangan mong i-reconnect ang monetization settings mo. Enable ulit ang lahat ng ads sa iyong mga video, i-verify ang iyong identity sa ilang pagkakataon. Ang monetization restoration ay hindi isang switch. Ito ay isang proseso sa pag-setup ulit. Kaya maging handa para doon. Kung hindi pumasa ang unang appeal, huwag sumuko. May dalawang options ka pa. Option 1, maghintay ng 90 days at mag-reapply. Pero, heto ang sikreto. Huwag mo lang hintayin ang 90 days. Gamitin mo ito. Tingnan mo si Seth Helmo, ang creator sa likod ng mga kwento ni Telmo at ni Sir Seth. At may total siyang 5 YouTube channels. Kilala siya sa buong Pinoy horror community. Mga kwento ni Telmo sa channel niya ay merong more than 652,000 subscribers and more than 235 million views. Maraming taon ng trabaho bilang isang horror narrator. At noong April 27, 2026, nag-upload siya ng video na may title na Tuloy pa rin ang narration, pero sa video na iyon, sinabi niya ng direkta sa kanyang mga taga-suporta at heto ang sabi niya. Alam niyo po na marami ng mga horror narrator na na-demonetize o natanggal sa YouTube Partner Program. Ang rason nito ay naging mas stricto po kasi sa policy si YouTube. Nito lang siguro. Nagkataon kasi na marami na mga AI slap eh. And sa kasamang palad, dahil nga yung policy nila ay kahit patungkol sa mga sloppy contents, nadamay po yung contents na mga nananahimik na mga narrator. Nadali siya ng inauthentic content. Dahil yung visuals niya ang low effort dahil static at iba naman ay slideshow lang na gawa sa AI. Pwede rin i-consider na mas produced dahil ang kanyang video format ay halos same lang, static. Pero dahil faceless ang format niya, nahuli siya ng automated system ng YouTube. At ano ang ginawa niya? Hindi siya sumuko at ito ang sinabi niya. Gagawan po natin ng paraan na pasok sa policy ni YouTube ang magiging future content nito. Nag-announce siya na magpapakita ng mukha sa content niya. Binago niya ang format at habang nag-a-adjust, itinuro niya ang kanyang mga taga-suporta sa isang animation channels niya, ang Proyekto Helmo, na patuloy na mag-upload. More than 50,000 ang nanood sa announcement na video na iyon. Hindi dahil maganda ang balita, kundi dahil tiwala ang audience niya sa proseso ng pag-evolve niya. Iyan ang aral. Hindi ang tanong kung makakabalik ka ba, kundi kung paano ka babalik ng mas malakas. Kung may sinabi ang YouTube na specific na rejection notice, gamitin mo iyon bilang gabay, hindi bilang hatol. Si Seth Helmo, si Eddie FRB, si Bin Bros, si Trick Entertain, lahat sila ay naharap sa parehong sistema. At lahat sila ay patunay na ang monetization ay hindi huling chapter ng iyong channel. Maaari itong maging simula ng iyong pinakamagandang chapter. Kapag matibay ang pundasyon mo at alam mo ang proseso, ang YouTube demonetization ay hindi katapusan. Ito ay isang babala. At kung tinatanggap mo ang babala bilang impormasyon, hindi bilang hatol, mas magiging malakas ang channel mo. Isipin mo ito, ang YouTube ay hindi laban sa iyo. Ang sistema nito ay may depekto, pero ang proseso ng appeal ay umiiral para sa isang dahilan. Gamitin mo ito. Kung nakatulong sa iyo ang guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang strategies para palaguin ang channel mo. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa baba at sasagutin ko yan. Buuin natin ang mga creator business na to ng sama-sama. See you sa next upload.